Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala, ako nga si Conchita Macedonio Jopia. Popia, kung tawagin din sa Batangas. Ako ay may 5 anak at 3 babae, 2 lalaki. Ay ito nga napakasaklap. At ang aking anak na pangalawang si Jonathan Macedonio Jopia na bigla pong siyang kinuha sa amin ng Panginoon, pero po ikikwento ko sa inyo kung gaano siya masayahin na bata. Siya po ay napakabungis-ngis at palabiro, wala pong hindi sa kanya na tatawa. At siya po pag siya ay nagkikwento, siguro yan na magkikwento yung mga kapatid niya, yung mga kalukuhan niya. Sila madalas maglukuhan Hindi naman niya ako maloko-loko Ang family namin, si Kuya Jojo ang sa amin lahat. Nagbigay ng tagline. Kung tawagin naman ako niyan, Long! Ay nako, talaga naman napakamasayahin ng aking anak. At napakapalabiro, lalo na sa kanyang mga kapatid. Bawat isa ng tagline. Si Mama, Ilong, si Papa, SPJ, si Kuya minsan puti, minsan putoy. Tapos si Ate din naman, si Ate Chari, madami. Tapos ako, kulot. Dahil ako yung bunso, ako yung lagi nilang nabibigi. Nagkukol yan sa te, unang word niyan te. And then yung mga bansaga namin na, tawagan namin na tawag niya sa akin istog, ako naman either boss, or depende sa mood ko, boss. O kaya naman pag naiisak sa kanya, Ben, mga ganun mga makukulit. Makukulit na ba? Hanggang ngayon dala namin yun. Then yung last na tawag ko sa kanya, kasi nagiba na nga yung pormahan, lagi ko siyang tinatawag na boss, kapormahan na si Boss Toyo, geng-geng ka na ngayon, tatawa na lang yan. Nung bata kami, para kaming Tom and Jerry, magkadikit lang kami, either sasabunutan ko siya or tatadyakan niya ako. Pero as we grow old, yun, yung pagmamahala namin, naging pundasyon namin para kahit pa paano makarela yung family sa mga ginagawa namin. Ako si Beng, pang-apat na kapatid ni Kuya Jokes. Bali ang special moments na alala ko kay Kuya is nung mga bata pa kami. Sobrang sipag talaga niya. Si Kuya, kung di nyo natatanong, batang maliit ho kami yan, na sobrang kukulit ho namin yan. Lumaki ho kami sa Nabotas, dahil yung aking tatay from Labak, siyempre hanap buhay, magtitinapay po. Ang aking kapatid po yan, 2 kami lagi yan na taga-igib kasi sa Nabotas wala naman pong tubig yan. Naalala ko na salitan kami lagi, either ako magtutulak kariton, siya magbubuhat lagi. Ganun po kami. Tapos best cleaner kami ng bahay kasi yung mga kapatid namin babae, love namin sila. Pero pag naginis kami, nagagalit kami ni Kuya, ayaw namin madumihan nila. So, kaya kung palinisan po ng bahay, kami yung pinakamagaling maglinis ng dalawa ni Kuya Jojo. Although, sa aming magkakapatid, wala naman po perfect. Pero, sa pag-uusapan po lagi. Yung mga ganun, na pag nakikita kami na yung puro biruan, good vibes talaga. Yung after ni Papa namin, ito talaga yung naging father figure sa buong family. Alos sa yung kantabay ng ate ko sa bahay. Nung nasa Nabotas pa kami, tapos nakabasag ako ng salamin. Nagtatrabaho na si Mama sa krame. Nabasag ko yung bagong ni Mama na salamin. Tapos siya yung kasama ko doon. Tapos tinatakot niya ako. Sabi niya, kailangan ko daw palitan yung salamin. Para daw palitan ko, sumali daw ako sa Birit Baby sa Isbulaga. Yun daw yung paraan para magpalitan ko, para hindi ako paluin ni Mama. Tapos, yun. Hanggang sa paglaki ko, nagtatrabaho ako. Siya yung isa sa
nag-inspire sa akin na i-motivate ko yung sarili ko na may talento ako. Lahat kami magkakapatid. Bali, siya din yung dahilan bakit ako sumali sa Bulaga talaga. Kaya bakit ako nakilala. Nautunan naman niya ako. Sabi niya sa akin, Tol, hindi na ako makapapasok ng PNPA. Ano ba yung PNPA? Hate na hate ko po yung pulis eh. Alam po na ate ko yan dahil kinikikilang kami dati ng pulis. Tapos po, yan, kinatak ako ni Kuya. Kinatak niya ako na sumali sa Knights of the Altar, yung time na yun. Hanggang, ang ano niya sa akin, Akay, lagi, ayaw mo nun, makikita ka ng crush mo, nakagano ko sa altar. Siyempre, ako po, sabi, gusto ko yun, Kuya. Uto-uto nga po ako, basta sa kanya, uto-uto ako lagi. Ganun ako. So, yun po kaming laging samahan yan. Tapos, may aya pa sa akin, banda, ganun. Kita ko. Pero dati si Kuya, hip-hopper yan eh. Hindi naman talaga rockista yan, hip-hop yan eh. Hanggang dito yung pantalon niya lagi. Ay, yung short. Tapos yung ganun kay Francis, yung bandana sa ulo. So ako, hindi ko siya ginaya doon kasi nababaduyan ako. Hindi niya ako nauto doon, hindi ako nagsuot noon. Yan, sila ni ate. Yan. Pero hindi ako sa kanila sumama kasi, punks never die, di ba? So, punkista ako, iba ako sa kanya. Tapos, naaya na naman ako ni Kuya sa pagbabanda. Yan, kami lahat ng magkakapatid, magkakabanda kami. Nung teenager kami, nung banda kami, doon talaga naging okay yung banding namin. Talagang doon kami. Kapag wala ako sa grupo, hindi siya tutugtog. Kapag naman hindi sila yung kagrupo ko, ayoko din. Kasi ayaw nga actually na maging soloist. Gusto ko lang banda. Gusto ko sila yung kasama ko para confident ako. On-off na ako sa kanila noon pag pumapasyal ako. Talagang pasasayahin kanila silang magkakapatid. Talagang isesit nila yung combo nila, yung ano nila para kantahan ka. Pala niyan sa musika. Kaya sa huling sandali, ay talaga naman binigyan namin siya ng pamamaalam na kailangan masaya. Banda kasi yan ayaw ng malungkot. Gusto niya laging masaya at laging mga nakatawa at tao. Kaya ay kwento pa nga niyan, magpapatiyas na daw siya din eh. At sabi niya, kukuha nga ng banda at ipunin ang buong anak at mga kaibigan para magsalo-salo dito sa kapiyestahan ng Cuenca-Laba. Yun naman pala siyang pag-iipunan at siya na maalam. Yan ang napakasakit. Kaya ngayong wala siya, siguro naman ayaw kasi ng tao na nakikitang malungkot. Kaya kita niyang dapat may gagawing handaan na piyestahan. Pinang-imbitan niya sa karamihang kamag-anak. Pero ang nangyari, wala siya. Ito, mangyayari pa rin na yung gusto niya para maging masaya para sa kanya at sa mga kamag-anak niya, sa mga lalapit sa buhay sa kanya. Na yung sudden pass away niya, talagang parang parang nadurog yung family namin. Para kay Kuya, alam kong nakikita mo lahat ng tao kung magmamahal sa'yo. Yung plinano mo, na surprise mo, na birthday para sa amin nila Papa, ni Ate May, at sa akin. Lahat ng plano mo nangyayari ngayon. Kaya, sisiguraduhin namin na hanggang sa uli, papasayahin ka namin kasi deserve mo. Kami sa pool nung bata pa, talagang lagi kami magkasama niyan. Hanggang siya, kung saan siya na-assign. Lagi akong pinupuntahan niya kahit malayo. Kukumustahan kami kahit malayo. Tsaka sa kalokohan, sa kasiyahan, magkasama kaming dalawa. Kaya hindi ko makakalimutan yun. Sabi ko po sa inyo, kahit po official na ako, sinusuntok po ako niyan talaga sa totoo. Hindi po ako lumalaban dyan. Pagka tinungayawan po ako niyan, hindi po ako sumasagot dyan. Ganyan ko po yan nire-respeto. Kasi very reasonable din naman po siya sa akin. Kaya minsan umiinom kami, marginin mo, Lieutenant Colonel, utusang bumili ng yelo, di ba?
Medyo doon lang talaga siya, walang hiya para sa akin. No? Ay ko, inuutosan mo yung Lieutenant Colonel Bakit? Naka-uniforme ba tayo? Ganun yan. Pero para sa akin, si Papa bilang tatay, napakagaling niya. Lumaki ako ng ganito dahil sa kanya rin. Kasi hindi ako takot na sumubok magkamali. Yun yung tinuro niya sa akin. Kasi every time na susubok ako, magkakamali ako. Si Papa, hindi ako pagagalitan nun. Pagtatabihan niya ako, bibigyan niya ako ng wisdom, pero hindi niya ako itataboy o iyaan. Kaya sobrang proud ako sa tatay ko sa ganung pagpapalain niya sa akin. And he's a great father, great leader. There's a lot to say, but it's really hard for me to say a lot right now, because seeing him right now here is just really hard. Tapos, hindi po siya madamot, saka mabait po siya na kasama, pinsan. Napakamasayahin yan. Lagi na yang magaling yang mangimbita pag may kasayahan. Matulungin siya. Saludo kami dito sa pinsan namin. Sobrang parang kuya namin siya, hindi kami iba talaga sa kanya. At saka, napaka-thoughtful. Kahit kanino. Kahit hindi niya kamag-anak. Proud po kami sa kanya dahil kung nakita niyo naman po kung paano niya nilinang yung sarili niya na mag-reduce, na magpapapayat. Kasi po, gusto niya mas magampanan yung trabaho niya. Kilala ko po yan eh. Katulad ko rin po yan, basta trabaho, basta tama ako, kahit saan tayo makarating. Ganyan din ang ugali ng aking kuya. Magkakapatid po ang turingan namin. Siyempre, napakasakit po sa amin na mawalan ng isang kasama, lalo na katulad ni Hepe Jonathan. Dahil si Hepe Jonathan, hindi mo na yan kailangan na paalalahanan pagdating sa trabaho. Pag alam niya na mayroong trabaho, mayroong isang letter order na lumabas, hindi ko siya kailangan paalalahanan na, Hepe, yung inyong lakad, yung inyong siya mismo ang magpapaalala sa tatawag sa akin. Nakikita ko yung kanyang sa trabaho. Dedicated siya na tao. Wala kaming maipipinta sa kanya. Napakabuting kasama. Yung Papa ko ay tulad nga ang sabi ng aking kapatid na isang mabuting kaibigan. All in all, isang mabuting tao. Kaya alam ko naman lahat tayo miss natin siya. Kaya kung mo na kami dito ba, alalahanin dito ba, gagalingan namin lahat ng mga anak mo, mga kapatid mo, tsaka lahat ng mga mahal sa buhay na iniwan. Inyo, pahinga ka na. Saka ka mo na yan sa mga anak mo. Yun lang. Yun lang, I love you. Mahal ka namin, Tiger. Kaya masasabi ko, salamat ulit anak. Naway maging masaya ka dyan sa piling ng Ama sa Langit at kasama mo na dyan si Papa, mga lolo't lola. Sana, Brad, Tol, Boss, sana kagaya ni Papa, magpakita ka rin lagi sa akin sa panaginip. At least, doon nakikita kita na nagsasalita ka pa, inaasar mo pa rin ako, mga ganyan, nambubuli ka pa rin, maminis ko yun. Kung mabubuhay ulit ako, gusto ko kayo uli ang kasama ko. I love you. Ride free, tsaka huwag kayo maghiwalay ni Papa. Angkas mo siya ha. Kasi alam ko naman, lagi kang nakamotor. Angkas mo siya, huwag kayo maghiwalay ha. Basta, huwag muna ngayon, pero dapat antayin nyo kami na. Pero matagal pang panahon, nununuan na lang tayo na may mga apo na yung mga apo sa tuhod, apo sa ingrown yung mga anak ninyo. Basta ikaw pa rin yung toyo ko, Manhen. Ding, ding! Mga mahal namin sa buhay, mga kamag-anak, kaibigan, kasama sa trabaho. Sama na natin yung kaaway, alalahanin natin siya bilang isang mabuting, unang-una, mabuting anak, mabuting kapatid, mabuting ama, mabuting kaibigan, at huling sa lahat, magaling na alagad ng batas.
try.